na yung blood na galing sa iba't iba nating mga kababayan nagagamit sa negosyo. Ang daming riders na voluntarily nagbibigay ng blood. Then, pag may kapamilya sila na kailangan ng blood, kailangan ng cash, so naninegosyo yung blood. Mr. Chair, gusto ko lang pong malaman, of course, hindi lang po bilang member ng committee, but as advocate representing motorists. Dito po ba sa blood donation, maaaring malaman po natin sa Red Cross, ano po ba ang benefits ng mga blood donors? Blood donation, sir, is purely voluntary, no? So, basically, it should not be transactional. Benefit in terms of health, yes po. But in terms of accessibility of blood, of course, as a blood donor po, everyone coming to our facility naman is given priority, no? So, but of course, we do assess the most emergency cases. So that's all I can say po. But what can I assure is, if and when there's a need and you come to our facility, or you can even call Red Cross a hotline, that's the 143 or the 1158. If and when our facility, one facility doesn't have the necessary supply, we can network to the nearest facility and reserve the blood for the patient. Mr. Chair, naitanong ko lamang po yan kasi marami po nating kababayan ang humihingi ng tulong, especially kapag kailangan nila yung blood. And kapag humingi po sila ng tulong, pinag-uusapan dyan kasi kailangan daw ng ganitong amount para maka-avail ng blood. Kaya naitanong ko ito, Mr. Chair. Kasi po, katulad nga ng nabanggit ni Honorable Congressman Pancho from Bulacan, ang usual na nadidinig natin, pag nag-donate ka ng blood, may libreng balot. So, ano po ang punto natin dito? We cannot deny na yung blood na galing sa iba't iba nating mga kababayan nagagamit sa negosyo. Kasi, halimbawa, may kapamilya tayo, kailangan ng blood, kailangan mo ng cash. Eh kung nabanggit po ng Honorable Representative from Red Cross na walang issue doon, kasi hindi ito transactional na katulad na ibang business, eh ako po as advocate at nakikita ko ang daming riders na voluntarily nagbibigay ng blood. Then, pag may kapamilya sila na kailangan ng blood, kailangan ng cash. So parang, Mr. Chair, parang hindi ko nakikita na may tama doon eh. Na if they donate blood, pera yon. So ano naman ang benefits? Parang ang nakikita ko po dyan, if I'm not mistaken, Mr. Chair, once na nagbigay ako sa iyo, dapat naman, in the event na kailangan ko, bigyan mo ko. So, yun po ang concern natin. Kasi nabanggit po kasi dito, blood donation eh. And, sana mali ako, there are organizers na may ginagamit, magaling gumamit, nakakakuha sila ng blood donors, may hidden agenda, so naninegosyo yung blood. So para sayang mali, kumbaga, Mr. Chair, ang ganda nitong House bills na pinag-uusapan natin eh. Ang ganda ng intention eh. Ang punto lang dito, Mr. Chair, ilayo doon sa sistema na parang nagagamit o napapagsamantalahan yung mga ibang
ilan nating mga kababayan na nagagamit dito sa ganito, sa particular sa blood donation. So if I may, Mr. Chair, kailangan dito po sa punto na blood donation, ay once I donate, hindi naman ibig sabihin pag nagbigay ako, Mr. Chair, kailangan palitan mo. Ang punto po dito, once nagbigay ako, pag naman kailangan ng kapamilya ko, kaibigan ko, or anybody na hingi ng tulong sa akin, may investment ako, may share ako. Dapat may makukuha ako. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po.